Dakila, kailangan ng maisagawa ang ritual ngayong gabi. Kung hindi, babalik ng babaeng yun sa tamang pag-iisip at susubukan niya na tayong takasan. Ilang dekada rin nating hinanap ang katulad niya para sa'yo, para dalhin ang magiging supling mo. Hindi siya pwedeng makawala, hindi siya pwedeng makatakas. Sa mundong ito, walang madali, walang libre, at lalong-lalo ng walang easy money. Kung may mag-offer sa'yo ng easy money, dalawa lang ang ibig sabihin. Una, kailangan mong gumawa ng iligal o di kaya'y nagogoyo ka't buhay mo pala ang kapalit ng perang yon. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako po si Ea, ang dalagang taga-Navotas na ang buhay ay nalagay sa alanganin, gawa ng easy money na yan. Bes? Uy, Bes! Bes, gising ka na ba? Bahala na nga, kakapalan ko na lang ang mukha ko. Bes, 8:00 na, kaya alam kong gising ka na't naririnig na ako. Pwede ba akong manghiram ng 500? Pag-uwi ko ay babalik. Kailangan ko lang talaga ng pamasahe papunta sa Eastwood eh. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Pearl at umuusok ang ilong na humarap siya sa akin, bit-bit ang wallet niya. Ha? Pamasahe pa Eastwood? Ba't doon di ba sa Mandaluyong ang trabaho mo? Hoy, wag mo sabihin nag-resign ka na naman ha. Ano na namang dahilan mo? Sino na namang hindi mo nakasundo doon? At sino na namang pinuna mo na para bang ikaw ang tagapagmana ng kumpanya at hindi basta-bastang holder ng entry-level na trabaho? Hinabol niya ang hininga niya. Binuksan niya ang wallet sabay bigay sa akin ng 1,000. Sa akin na lang yung sukli? Oh my God! Thanks my asukal ni Mama! You're the best! Anong sa'yo na lang ang sukli? Hoy Eya, ano akala mo sa akin, sugar daddy? Mamaya pagdating mo iwan mo sa kwarto ko yung sukli. Kailangan ko yan. Pandagdag din yan sa rent natin ngayong buwan. Sa kalagitnaan ng pagtatalak niya, bago niya maalala na hindi pa ako nakakapagbigay ng parte ko sa renta, dahan-dahan na akong umiskapo. Ay, yung ambag mo pala. Wag mong sabihin na lista na naman Diyos ko, Eya. Pag nilista ko lahat ng utang mo sa akin na kailangan ko ilista, mauubos lahat ng natitirang puno dito sa Manila. Oo na, mamaya. Magbibigay ako mamaya. Pinamaywangan niya ako. Inisang hakbang niya ang distansya sa pagitan namin. Dahan-dahan niya akong inikutan na para bang suspect ako sa isang krimen. Oo na, aamin na ako. Nag-resign nga ako. Agad kong sinangga ang braso ko sa mukha ko nang tutuktukan niya ako na hindi niya rin naman tinuloy. Sinilip ko siya. Tinago ko ulit ang mukha ko sa likod ng braso ko nang umamba siyang hahampasin na naman ako. Oo, teka lang. I can explain. Promise, may valid reason ako kung bakit ako nag-resign. Hindi siya umimik. Pero sa tingin na binibigay niya, alam kong pinagpo-proceed niya ako na depensahan ang sarili ko. Ay, kinukursunada kasi ako ng TL ko eh. Ayos lang sana kung wala siyang sabit. Meron. May 4 ng anak tapos gusto niya pa ulit akong kalatan ng lahi niya. Plano ko naman sanang deadmahin na lang yung advances niya sa akin eh. Para naman sana umabot ako sa work na yun kahit isang cut-off lang. Bigla akong pinatawag para daw mag-coaching. Ayun, tapos habang nagko-coaching, bigla ba naman ako hinipuan? Ayun, nablakihan ko tuloy siya. Ang kupal na yun. Siya pa may gana magpa-HR reason defended na ba? Oo na. Okay ka lang? Okay naman. Young and broke at traumatized sa kalbo. Gawa nun.
Pero okay naman, tingin ko. Bes, alam kong gipit na gipit ka. Ayaw man kitang gipitin lalo, pero 3 buwan na kasi kitang kargo. Hindi na kaya ng bulsa ko. Kapag hindi ka pa rin makapagbigay ngayong buwan, baka kailangan mo nang i-consider ang pagbalik sa inyo. Eya, makinig ka muna sa akin. Alam kong kwento mo, kung gaano ka-toxic at ka-controlling ang parents mo, pero kung di mo pa kaya buhayin ang sarili mo nang walang suporta nila, ang choice lang na meron ka pagtiisan sila. Kasi at least, provided lahat ng pangangailangan mo. Sorry, Bes. Saka, itong ipahihiram ko sa'yo, baka ito na rin yung huling beses na mapapahiram kita. Don't worry, naiintindihan kita. Kapag wala pa rin akong stable na income, babalik na ako ng Ilocos. Kaso, baka pwedeng palugitan mo pa ako hanggang sa katapusan? Sige, hanggang katapusan na lang. Thank you! Yumakap ako kay Pearl. Hinaplos niya ang likod ko at tinapik ang balikat ko bago siya pumunta sa kusina. Magkakape na siya, hudyat ng pagsisimula ng araw niya. Ano nga palang gagawin mo sa Eastwood? Magre-risk sa nakita kong job opening. Weird na job opening? Anong weird na job opening? Patingin nga. Nahihiyang pinakita ko sa kanya ang online poster na nakita ko sa social media kagabi. Mariin siyang pumikit. Doon pa lang, alam ko nang hindi na naman siya sang-ayon sa mga desisyon ko sa buhay. Wanted wife for a month. We pay handsomely. Aray! Aray ka talaga! Yan naman! Oh, bakit? Binasa mo ba ng maayos kung ano to? Oo, naghahanap yung sekretary na to ng babaeng pwedeng magpanggap na asawa ng boss niya. Anong tunog niyan sa'yo? Like a good and rare opportunity. Scam yan! Walang ganyan! Ano ka ba naman? Ano ba akala mo main character ka sa romance book? Pearl, magtiwala ka sa akin. Sinasabi sa akin ng gut feel ko na may mapapala naman ako dito sa opening na to . Napa-facepalm siya. Pakiramdam ko, bigla na lang nadagdagan ng guhit sa noo niya gawa ng sobrang pagka-stress sa akin at sa mga life decisions ko. Iyan ang sinasabi ng gut feel mo? Oo naman. Gusto mo bang malaman kung ano sinasabi ng gut feel ko? Oo, willing to listen. Malaki ang chance na kapag tinuloy mo ang kalokohan na to, ikaw ang magiging case episode ng Soko. Ay, hindi. Kesa sayangin mo ang oras mo sa pagbiyahe pa Eastwood, ba't hindi ka nalang lumabas ngayong araw? Sa totoong job opening ka mag-apply. Kahit sa'yo na yung 1K. Basta yung sinasabi ko lang ang sundin mo, hindi yung gut feel mo. Binantayan ako ng maigi ni Pearl. Sinigurado niya na ang postura ko ay pang mag-a-apply ng disenteng trabaho bago niya ako hinayaang umalis ng bahay. 5 taon ang tanda sa akin ni Pearl, pero imbis na ate-ate lang, parang mas nanay figure pa ang role niya. In a way, masasabi ko na kahit ilang buwan ko pa lang siyang kilala, ay mas nagpakananay pa siya sa akin kaysa sa babaeng muling inasawa ng papa ko. Gaya ng gusto niyang mangyari, nag-apply ako. Pero nung mag-aalas 3 na at hindi ko na alam kung saan pa ako pwedeng magpasa ng resume, naalala ko na naman ang weird na opportunity na yon sa Eastwood. Bahala na. Kung maging palaman sa Blue na drum, di bawi na lang next life. Kailangan ko talaga sumugal . Mamaya, totoo naman pala tong trabahong to. Pinuntahan ko ang address na nakalagay sa online poster. Pagpasok ko sa building, agad na sumalubong sa akin ang babaeng ang buhok ay nakaban at may plakadong ayos. Ang warm din ang smile niya na parabang nabunutan na siya ng tinik sa pagdating ko. Hi! Nakita ko po kasi to online, tapos ako rin po yung nag-message sa account nyo kung totoo ba to or late na April Fool's prank. Huwag kayong mag-alala, miss. Totoo po ito. As a matter of fact, buong araw po namin kayong hinihintay simula nung nag-confirm ka sa page na interesado ka at pupunta ka ngayong araw. Buong araw niyo po akong hinintay? Ibig sabihin po ba isa ako sa mga kinoconsider nyo? Kayo na po talagang kinoconsider namin pero hindi pa 100% sure.
May mga kailangan pa po kaming i-confirm. Pag nakuha na po namin sa iyo ang mga sagot na gusto naming marinig, then kayo na po ang i-hire namin. At bukas na bukas din po, ililipad namin kayo pa Siargao. Siargao po? Yes, miss. Nandun kasi si Sir Aki. Aki? Siya po yung boss ko. Siya po yung may kailangan ng babaeng ipapakilala sa family niya. Ah, Saglit kaming sinakop ng katahimikan. Habang pinaprocess ko na out of town pala ang racket na pinapasok ko, nakangiti lang sa akin ng babae na ayon sa name pin niya ay Sandra daw ang pangalan. Kung ready na po kayo, ipapasok ko na po kayo sa kwarto. kwarto? Saang kwarto po? Anong kwarto? Ano pong meron dun? Interview room po. Huwag po kayo mag-alala, miss. Safe po kayo dito. Wala pong mananakit sa inyo. Triple ang laki ng pinto na pinasukan namin kesa sa mga tipikal na pintong nakikita ko. Sa loob, sumalubong sa manipis kong katawan ang malamig na buga ng aircon. Imbis na bright white light, medyo yellowish lang ang nagbibigay liwanag sa kwartong pinagdalhan sa akin. Pakiramdam ko, dinisenyo ang kwarto na ito para mapaamin ng isang tao nang hindi nila namamalayan na inaamin na pala nila ang ilang mga personal na impormasyon tungkol sa sarili nila. Upo na po kayo. And paki-fill out po lahat ng may check. Alam niyo naman po ang blood type niyo, no? Opo. Okay, good. Habang nagsasagot, bigla akong na-conscious nang mapansin kong titig na titig siya doon. Kahit alam kong mababasa niya rin naman ito, wala sa sariling tinakpan ko ang papel. Sorry, lalabas muna ako. Pagtapos ko dito, tatawagin na lang ba kita? Umiling siya. Tinuro niya ang 4 na sulok ng kwarto. Saka ko lang napansin na marami palang camera na nakatutok sa akin. Papasok na lang ako kapag patapos ka na. Makikita ko naman sa monitor. Pagkaraan ng ilang minuto, sakto sa pagbaba ko ng ballpen sa mesa, bumukas ang pinto. Nagulat pa ako sa pagiging precise at perfect ng timing ni Sandra, pero hindi ko na rin yun binigyan ng malalim pang kahulugan. May dala siyang clipboard pagpasok. Tumingin siya roon, tapos sa akin, at sa papel ulit. Ngayon pa lang uunahan na kita. Masyadong personal ang mga itatanong ko sa iyo, pero promise, wala kaming balak na bastusin ka. Sadyang kailangan ko lang tong gawin. Okay po. Nagka-boyfriend ka na ba? Po? Hindi pa po. Wala pa po. So, virgin ka pa? Hindi pa nahahalikan, nahahawakan ng kahit na sino? Tuluyan akong na-weirdohan sa tanong na yon. Tama yata si Pearl. Hindi totoong trabaho at pera ang ino-offer nila. Bago pa ako tuluyang malagay sa alanganin, walang pasabi na tumayo ako mula sa swivel chair. May narinig akong lagabog sa table. Napatingin ako doon. Napansin ko ang puting envelope na may logo at pangalan ng isang kilalang bangko. Kapag nasagot mo ang huling tanong ko at pumayag kang patunayan na birhen ka pa nga, sa'yo na ang trabahong to, pati na rin ang 200,000 naman ito. Pwede mong lapitan, i-check, hawakan, saka ka mag-decide. Pakiramdam ko nakikipagsayaw ako sa panganib, pero pera na ito eh. Nasa harap ko na ang grasya na ilang buwan ko nang hinahanap. Kumatok na siya sa pinto ko. Pagsasarahan ko pa ba? Pumipintig ang takot at kaba sa dibdib na lumapit ako sa table. Iminwestra niya sa akin ang envelope. Tig-1,000 ang laman nun. Malutong, bago, mabango. Sa kapal nun, alam kong nasa 200 nga ang bilang ng perang nasa loob. So, anong magiging desisyon mo, Ea? Ito na ba yung lahat? Full amount na to na makukuha ko? Down payment pa lang to. Yung natitirang 600, makukuha mo pagkatapos ng 1 buwan. Pagkatapos na ang trabaho mo sa Siargao. Sasagot na sana ako nang mag-ring ang phone ko. Si Pearl ang tumatawag sa akin. Napatingin ako kay Sandra.
Tumango siya, nagbigay ng permiso na sagutin ko ang tawag ng kaibigan ko. Uy, Eya, nasan ka? Okay ka lang ba? Eya, ang sama ng panaginip ko, napahamak ka raw. Nasan ka ba kasi? Pauwi ka na? Okay lang ako. Pupuntahan ko lang yung last kong pagpapasahan ng resume, tas uuwi na rin ako. Sure ka bang safe ka? Mag-share location ka sa akin. Eya, nasa Eastwood ka ba? Pumunta ka pa rin? Hindi ka nakinig? Sa pag-aakalang naririnig ni Sandra ang pagtatalak ni Pearl, nataranta ko. Inend ko yung call. Tumawag siya ulit pero pinatay ko na yung phone. Gaano ba katagal yung examination? Less than 5 minutes? 20 minutes kung isasama yung pagpapalit mo ng damit tas pagbibihis pagkatapos. Pwede ko na bang kunin agad yung pera? Pagkatapos? Kahit hawakan mo pa habang chinecheck ka, walang problema. Pumintig sa tuwa ang tenga ko gawa ng narinig. Lahat ng takot at pangamba na meron ako, nawala nung hawak ko na yung pera. Nang makumpirma nilang nagsasabi nga ako ng totoo, mabilis at smooth nang natapos ang lahat. Ito nga pala yung plane ticket mo papunta ng Siargao. Bukas ng gabi ang flight mo. Yung isa, para sa kaibigan mo. Po? Pwede kang magsama ng kaibigan mo sa resort. Naisip ko na baka mas maging kampante ka at komportable pag pumunta ka ron na may kasamang kakilala. Alam po ba ito ng boss mo? Ni Sir Aki? Alam niya, pinaalam ko nung nasa loob ka at ine-examine. May go signal na niya ang desisyon kong to. Yung nakaparadang sasakyan sa harap, yun ang maghahatid sa'yo pa uwi kung saan ka nakatira. Yun din ang maghahatid sa'yo papuntang airport bukas. Para akong nanalo sa loto sa dami ng magagandang bagay na nangyari sa akin ngayong araw. Pinagbuksan ako ng pinto ng driver. Bago niya isinara yon, napansin ko ang pin na suot niya sa uniform niya. Hindi naman ako alahero, pero may kutob ako na gawa sa purong ginto yun. Kuya, ilang beses din kasi tayong magkakasama. Pwede bang makipag-close sa'yo? Ano bang pangalan mo? Ako? Ako si Eya. Ikaw? Ay, man of few words ka po, no? Pero parang more on man of no words. Bumalik ako sa maayos na pagkakaupo sa likod. Mananahimik na sana ako at magmumuni-muni na lang habang nakatingin sa bintana nang mapansin ko ang nakasabit sa rear view mirror ng kotse. Yung design nun, kapareho ng design sa pin na nakita kong suot niya. Kuya, ano ba yan? Parang family symbol? Logo ba yan nung Aki? Ano po pala yung apelyido nun? Baka familiar ako eh. Baka member siya ng top 10 richest Filipino in the country. Hindi mo pa rin po ba ako sasagutin? Sige na nga. Sabi ko nga hindi na kita kukulitin. Papasok na ang sasakyan sa kanto nang matanaw ko si Pearl. Agad kong kinalabit yung supladong driver para ipatabi ang sasakyan. Dito na lang po ako. Patabi po. Para po. Thank you. Pearl! Eya? Eya! Mahigpit niya akong niyakap. Nang mag-sink in sa kanya na safe ako at walang nawawalang parte ng katawan na nakabalik, bigla niya akong pinaghahampas. Sira ulo ka talaga. Ba't balagi mo na lang ako pinag-aalala? Para akong atakin sa puso na nagising ako gawa nung napanaginipan ko. Tapos binabaan mo pa ako ng phone, ha? Sorry na. Nasa kalagitnaan kasi ako ng interview nun. Tas parang medyo nosy yung si Sandra. Uy, pero okay lang ako ah. Totoo yung sinabi ng mga matatanda na kapag may napapanaginipan ka masama, kabaligtaran nun ang mangyayari. Bes, yung gut feel ko, ang tama. Paldo! Ha? Lumingalinga ako. Natsyempohan ko na nakatingin sa amin ang tsismosa naming kapitbahay. Baka nakita niya akong bumaba ng mamahaling sasakyan kanina kaya ngayon ay nakikibalita na siya kung anong ganap sa buhay ko. Punong-puno ng kaplastikan ko siyang nginitian bago ko hinila si Pearl papasok ng di kalakihan naming bahay. Ano yun? Hindi kita naiintindihan. Ano yung tama ang gut feel mo? Ano yung pumaldo ka? Sinarado ko ang mga bintana pati na rin ang kortina saka muling lumapit sa kanya.
Binuksan ko ang bag ko at nilabas ang 200,000. Halos lumuwang mata ni Pearl. Sinalat niya ang pera. Nang madama niyang totoo yun, napatakip siya ng bibig at napairit. Sa'yo na to? Sa'yo? To? Lahat? Oo, pero syempre, meron ka rin. Bibigyan pa rin kita, no? And take note, hindi lang to yun. Pag natapos ko yung trabaho ko sa Siargao, may 600k pa ulit na dagdag to. 200 plus 600, 800. 800k ang bayad sa'yo para magpanggap na asawa? Magpanggap na asawa ba, Nino? Ewan ko. Sa Siargao ko na yata malalaman kung sino yun eh. Pero dead man na kung pangit pala siya or mabaho ang hininga. Ang importante, may pera. Magagamit na natin to turn our lives around. At hindi lang yun ah. Charan! Ticket pa Siargao, parehas na round trip. Para kanino isa? Para kanino pa? Di sa'yo. Isasama mo ako? Oo. Pero may trabaho ako. Fuck that job. Charis, pero not really. Di ba hindi mo naman na 100% feel yung trabahong yan? Immediate resignation is the key. Tapos pagbalik natin dito pagtapos ng isang buwan sa Siargao, magnegosyo na tayo. Kung makapagsalita ka, parang pera ko na rin ang pera mo. Kasi, pera mo rin naman talaga ang pera ko. Para sa atin to. Isa-share ko sa'yo ang blessing na to. Sabi ko naman, di ba, pag ako naman ang sunwerte, babawi ako sa'yo. Ikaw naman ang sagot ko. Kaya, iwan mo na yung trabaho mo kasi sagot na kita. Relax ka lang dun by the beach. Mag-isip ng business idea habang nandun tayo. Tapos pagbalik natin dito, saka na natin pag-usapan. Okay, pero sure ka ha? Oo, sure nga. 100% sure. Kaya tara na, mag-impake na tayo. Ay, wala pala tayong damit na pwedeng i-aura-aura dun. O bukas na bukas, pagbukas ng SM, mamimili tayo ng damit. Lilibre kita. 8:00 ang flight namin pa Siargao. Sakto 5:00, sinundo na kami ng driver na siya ring naghatid sa akin kahapon. Pagdating sa airport, naunang bumaba sa akin si Pearl. Bababa na rin sana ako nang hawakan ni Manong ang kamay ko. Huwag ka nang tumuloy. Delikado roon. Hindi ka makakaligtas. Hindi kayo makakaligtas. Ho? Ha? May sinasabi ba kayo? Hindi ko kasi narinig. Kuya? Okay ka lang ba? Teka, hi ka ba? Ikaw kaya itong may sinasabing kung ano tapos... Bakit? Ano nangyayari? Anong ginawa niya? Kesa matulad sa akin si Pearl na nasira ang mood, hindi ko na lang pinaalam sa kanya ang nangyari. Pabagsak kong sinarado ang pinto. Pagdating sa loob, ilang beses niya pa akong kinulit pero tinigil niya rin yon kalaunan. Wait, hindi mo alam kung sinong susundo sa atin? Sino pwede mong tawagan para sabihin na nandito na tayo? Wala ka number nung Sandra? Wala eh. Sorry, hindi ko nahingi eh. Nawala sa isip ko na hingin kagabi. Basta ang sabi niya lang may susundo sa'yo. Sino nga? Si Rudolph. Rudolph? Sinong Rudolph? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ma'am Eya, Ma'am Pearl, Po? Rudolph po. Ako po yung maghahatid sa inyo sa private island kung nasaan si Sir Aki. Teka kuya, Rudolph nga ang pangalan mo? Opo ma'am, tara na po. Baka po gabihin tayo. Delikado ang dadaanan natin eh. Delikado po? Bakit? Dadaan ba tayo sa lugar na may NPA o di kaya naman pirata? Ay hindi naman po, wala namang ganun. Nauna na siyang lumakad sa amin pagkatapos niyang kunin ang mga maleta. Napatingin ako kay Pearl. Nagkibit balikat siya at walang pagdadalawang isip na sumunod kay Rudolph. Hindi ko alam kung wired niya na ba ang utak niya na on vacation mode, kaya pati ugali niya na ino-overthink at ino-overanalyze ang lahat ng bagay ay nakabakasyon na rin. O sadyang napapraning lang ako gawa ng kalokohang sinabi at ginawa ng driver sa airport kanina. Sa kabilang dulo kami ng isla dinala ni Rudolph. Malayo sa parte ng Siargao kung saan namamayani ang sikat na dinarayong nightlife. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyaheng sasakyan, narating namin ang maliit na port. 20 minutes na biyahe by boat tas nasa Isla de Hari na po tayo. Isla de Hari?
Private island po yun ng mga dihari. Yung asawa po ni Miss Eya. Asawa ko? Isla ng asawa ko? Oo, girl. Ihisla ni Aki. Hindi ba nabanggit sa'yo ng mayaman mong asawa na sobrang bigatin pala nila? May private island sila? Mukhang alam ng mga tauhan nung Aki na yun mag-asawa kayo kaya pwede ba? Huwag mo ipapahalata na hindi. Baka mabukok ka ng pamilya niya, sayang naman to. Sorry naman, hindi ko kasi alam na pagbaba ng isla, game na agad ang pagpapanggap kong Mrs. Dehari. Akala ko makikita ko muna siya Makakausap at makakasama man lang bago mag-start. Hindi pala. Ma'am? Ipinakita sa amin ni Rudolph ang life vest. Kinuha yun ni Pearl. Inaabot niya yung isa sa akin. Pagsuot namin noon, sumakay na kami sa maliit na yate. Tanging ang ilaw lang mula sa yate ang nagbibigay ng liwanag sa dinaraanan namin. Nakikita ko ang kabilang part ng isla, pero alam kong malayo na yon. Dahan-dahan kong nilingon ang paligid. Hindi ko alam kung dahil ba wala akong ibang nakikita, kaya kung ano-anong nai-imagine ng utak ko. Pero pakiramdam ko talaga, may mga matang nakatingin sa amin. Pakiramdam ko pag flashlight ko ang dagat, may makikita akong totroma sa akin buong buhay ko. Ayos ka lang ba? Kuya, malapit na ba tayo? Kuya Rudolph, safe naman tayo dito, 'di ba? Hindi naman tayo mabibigla na baka mamaya may mga pirata na palang mga hijack na sa atin dito. Ay, wala po. Walang ganun dito. Baka nga mas malaki pa ang chance na may ma-encounter kayong aswang kaysa sa pirata Aswang? Tingnan mo to. Siyempre binibiro ka lang niya ni Kuya, mapagpatol ka naman. Pagdaong ng yate, kating-kati na akong bumaba. Gusto ko na kasing mapunta sa lugar na mas maliwanag. Ako ang unang inalalayan ni Kuya Rudolph. Habang bumababa si Pearl, may nahagip ang mata kong ulo ng tao na bigla na lamang lumubog. Napasigaw ako dahilan para agad na lumapit sa akin ang dalawa. Ah! Ano yun? May ulo, bes! May nakita kong ulo! Nandyan! Nandyan sa dagat! Biglang lumubog nung nakita ko pero meron talaga! Finlashlightan ni Kuya Rudolph ang parte ng tubig na tinuturo ko. Maliban sa di kalakasang alon, wala na kaming nakitang kahit na ano o kahit isang bakas na may tao ron kaya napatingin sila sa akin. Saan po, ma'am? Wala naman Kuya, pasensya na. Matatakotin kasi to. Actually, weakness nito ang dilim Hayaan na lang po natin siya. Pero Pearl, may nakita talaga ako. Puti pa nga yung buhok sa ulo Parang ulo ng matanda. Sa utak mo lang yun. O baka namalikmata ka lang. Chinek na natin, diba? Tas wala naman tayong nakita. Sabi ko na nga ba may ini-imagine ka kaya ang tahitahimik mo. Eya? Hinanap ko ang pinagmumulan ng sexy at baritone na boses. Sumalubong sa akin ang lalaking nasa 6 feet ang tangkad. Kahit nababalot siya ng walang kagusot-gusot na terno ng linen, alam ko na sa ilalim nun ay may magandang hubog ng katawan na naghihintay. Anong nangyayari rito? Anong ulong sinasabi mo? Siya ba yun? Yung lalaki nangangailangan ng asawa? Talaga bang sa loob lang ng isang buwan niya kailangan ng asawa? Umapila ka kaya, sabihin mo extend yung kontrata, i-lifetime ka na niya. Ay sir, si ma'am kasi natakot pagbaba ng yate. May nakita raw siyang ulo ng matandang babae sa dagat. Wala naman po. Natawa na lang si Aki. Tikom naman ang bibig ko pero para akong nautal nang biglang hinawakan ni Aki ang pisngi ko. Hinalikan niya ang labi ko na parabang parati niya na yung ginagawa. Bago ako makabawi sa pagkabigla, niyakap niya naman ako. Sorry, nandyan lang sila nanonood. Kailangan ko silang mapaniwala na asawa kita at in love tayo sa isa't isa. Sila? Sinong sila? Mga nakatatanda. Nakatatanda? Ibig mong sabihin, lolo at lola mo? Yun nga. I mean, sila lola nga. Nang magkalinawan kami, kumalas siya sa pagkakayakap sa akin.
Yung nakita mo baka sirena yun. May sirena dito? Tingnan mo, ang gullible mo talaga. Siyempre wala. Tumawa na naman si Aki. Baka pagod na ang misis ko. Hayaan mo. Pagkatapos ng dinner kasama ang mga nakatatanda, pwede ka na magpahinga. Ikaw si Pearl? Best friend niya? Oo, nice to meet you nga pala. Tara. Wait, alisin lang natin to. Si Aki na mismo ang naghubad ng life vest na suot ko. Inabot niya yon kay Rudolph sa kanya hinawakan ng kamay ko at hinila na ako papunta sa puting mansyon na ilang metro rin ang layo mula sa miniport nila. Siya yung kailangan nating mapaniwala na may relasyon tayo at nagsasama para makuha ko ang mana ko. Ah, para sa mana pala to. Wala kasing sinabing dahilan si Sandra kung ba't kailangan mo ng asawa. O huwag ka mag-alala. Bibo naman ako eh. Maalaga din. Sisiguraduhin ko na makukuha ko ang boto niya. Thank you. Aki, siya na ba yun? Yung babaeng sinasabi mo? Yung asawa na pinakasalan mo sa Maynila? Tumango si Aki sa lola niya. Lumapit ako kay Lola Lily. Hindi ko kasi alam kung pwede ko na ba siyang yakapin o over the top kapag ginawa ko yon. Nakipagkamay na lang ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Halos pilipitin niya nga yun eh. Lalo pa akong nabigla nang bigla niya akong niyakap. Inabot niya ang tenga ko at sininghot-singhot. Sa gulat, medyo naitulak ko siya palayo mula sa akin. Lola! Lola, okay ka lang ba? Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nagulat lang ako. Bigla niya kasi akong inamoy. Inamoy? Lola, di ba pinag-usapan na natin to? Nag-promise ka na di mo gagawin to. Ang bango niya, Aki. Ang bango-bango niya. Tama ka lang napili. Gusto kong napili niyo. Lola, tama na po. Tinatakot mo ang asawa ko sa mga pinagsasasabi mo eh. Sige ka, baka mamaya hiwalayan niya ako. Siguro na weirdohan na rin pati si Pearl sa pag-uusap ni Aki at ng lola niya. Hinawakan ni Pearl ang braso ko. Hinila niya ako palapit sa kanya na para bang ready siyang kaladkarin ako pabalik sa yate sakaling may sabihin pa ang matanda na hindi ka aya-aya. Pasensya na sa nangyari. I think may episode na naman si Lola. Episode? Bakit? Ano ba yung lola mo? Soap opera? Tinampal ko ang braso ni Pearl. Akala ko mau-offend si Aki pero tinawanan niya lang ang joke ni Pearl bago siya bumaling sa akin. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko alam na magkakaganito si Lola eh. Okay lang. Nagulat lang ako. Pero okay lang naman ako eh. Bali ganito na lang. Pasasamahan ko muna kayo sa room na pag-i-stayan ni Pearl. Pag okay na si Lola, babalikan na lang kita. Room ni Pearl? Room niya lang? Eh paano ako? Hindi ba kami mag-share ng room? Nabitin sa ere ang sinasabi ko. Nilapit ni Aki ang labi niya sa tenga ko. Asawa kita, di ba? Nakakita ka na ba ng mag-asawa na hindi tabi matulog? Lalo na kung nasa honeymoon stage pa lang. Lumayo na siya sa akin para asikasuhin ng lola niya na may binubulong-bulong habang ang mata ay halos dumikit na sa akin. Kinalabit si Pearl ng isang matandang babae na sa bihes inasyum naming mayordoma nila. Sa isang hiwalay na cabin, ilang metro ang layo sa main house at malapit sa pond niya kami dinala. Okay na po kami rito. Thank you. Salamat pa sa paghatid. Hoy! Bes naman! Ang weird ng grandmother-in-law mo, no? Pearl, ano ba? Mamaya may makarinig sa'yo. Nakakahiya. Totoo naman. Hindi mo ba napansin yung tingin niya sa'yo kanina? Sumilip ako sa bintana. Sinigurado ko na wala ngang tao sa paligid ng cabin at walang makakarinig sa mga pinagsasasabi ni Pearl. Nung kumpirmadong kami lang talaga ang nasa area na ito, humarap ako sa kanya. Yung tingin niya parang gusto ko niyang tikman eh. As in, kainin nguyain. Tsaka, yung isa pang sinabi niya, kailan sisimulan ng seremonya? Seremonya ng ano? Ewan, baka wedding ceremony? Oo na, weird na kung weird ang lola ni Aki. Pero mabait naman si Aki. Sa kasabi niya, may episode ang lola niya.
So, parang may sakit yun? Sa utak? Baka ganun. Dala na rin siguro ng katandaan. Oo nga. Ilang taon na kaya yung lola niya, no? Mga 100? Siguro nasa 100 na yun, no? Hindi ko alam. Teka, maghintay na lang tayo dito. Pag okay na yung lola niya, pabalik ka naman daw tayo ni Aki. Tapos saka siguro niya explain kung ano ba yung nangyari kanina. Sinamaan ko ng tingin si Pearl. Bigla niya na lang kasi akong kinurot, tas pabirong tinampal. Oh, para saan yun? Landi-landian ka ha. Nakita ko yung tinginan nyo ni Aki kanina. Parang gusto nyo talaga yung isa't isa. Tas ikaw? Naku, parang mapupunit labi mo sa kakangiti sa kanya. So far, mukha siyang padala ng langit. Pero, uy, careful pa rin ha. Hindi lahat ng mukhang blessing talaga. Kilalanin mo rin ang Aki na yun at yung pamilya niya bago ka sumubo. Sumubo? Hoy! Ang bastos mo! Hindi naman ganun ka-fragile ang self-control ko, no? Berde ka! Mas berde ka sa akin. Ang berde-berde mong bata ka. Hindi naman yun yung mismong sinasabi kong subo, no? Subo na parang pasok. Basta, wag na nga. Hindi ko na i-explain at parang mas nagiging iba lang ang meaning pag pinag-uusapan natin eh. Kalahating oras pagkatapos kaming dalhin sa cabin ni Pearl, may dumating na sandamakmak na pagkain. Gawa ng gutom o baka dahil hindi namin alam kung anong pwedeng gawin habang hinihintay si Aki, naubos namin ang pagkain. 1, 2, at umabot na 3 oras ang paghihintay namin. Pero wala pa ring Aki na dumating. Baka malala talaga ang episode ng lola niya kaya hindi pa siya tapos mag-asikaso. Ilock mo na yung pinto. Dito ka na lang muna matulog. Pero si Aki... 1 buwan ka dito, 'di ba? First day mo ngayon. Ibig sabihin may 29 days ka pa para makatabi at makalabing-labing si Aki. Kaya sige na. Isuko mo na muna yung gabing to. Sira, ano ka ba? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Sinundot-sundot ni Pearl ang tagiliran ko. Hindi ko na pinatula ng pangaasar niya. Bago ilock ang pinto, sumilip ako sa may peephole. Napaatras ako sa gulat nang may mahagip akong tumakbo. Itim na itim yon. Sa bilis hindi ko mawari kung tao ba yon, anino ng tao o something na kailangan kong katakutan. Pinatay na ni Pearl ang main light. Yung lampshade na lang ang natira. Baka i-kick out na ako ni Pearl sa cabin kapag sinabi kong parang may nakita na naman akong kakatwang bagay kaya itinikom ko na lang ang bibig ko. Gawa ng pagod, nakatulog din ako kaagad. Hindi ko alam kung anong oras ako naalimpungatan nung marinig ko ang alulong ng aso. Maingay, nakakarinde. Kahit na parang ang bigat-bigat ng mata ko, pilit ko yung binuksan. May nakita akong lalaki na nakatayo malapit sa higaan. Pero bago ko pa siya mapagmasdan ng maayos, bumaba na naman ang mga mata ko. Yak! Natulog ka nang hindi naghuhugas ng paa? Tsaka, saan ka ba nagyapak? Ba't ganyang karumian? Ano ba yan? Putik ba yan? Bumangon ako. Tiningnan ang paa ko. Tama nga si Pearl. Ang dumi nga ng mga paa ko. Para akong nagyapak papunta sa kung saan pero hindi naman. Nagyapak lang ako nung nilak ko yung pinto pero hindi naman marumi ang sahig ng cabin. Oh shoot! Saan ko to nakuha? Malay! Nag-sleepwalk ka ba? Hindi kaya nag-sleepwalk ka kagabi? Hindi. Parang hindi naman. Wala naman sinasabi si na mama na nagaganon ako dati. Saka ilang buwan na tayong roommate, no? Kung nagsisleepwalking ako, malalaman mo naman yun, di ba? Tumayo si Pearl. Chinek niya yung pinto. Hindi ito nakalock. Nilak mo ba to kagabi? Oo. Tinouble check ko pa nga bago ako tumabi sa iyo eh. Alam mo, baka nag-sleepwalk ka talaga. Yan lang yung posible na explanation eh. May kumatok sa pinto kaya naputol ng pag-uusap namin tungkol sa nangyari. Hello, good morning. Good morning. Pasensya ka na kung di kita nasundo rito kahit na sinabi kong pupuntahan din kita kaagad. Si Lola kasi, ang lala ng episode niya kagabi. Ayaw niya magpaiwan. Ano bang sakit ng lola mo, Aki? Pearl.
Bakit? Hindi naman masamang magtanong, di ba? Tsaka isa pa, pag alam natin kung ano yung kondisyon ni Lola Lily, mas maiintindihan natin kung ba't niya ginagawa ang mga ginagawa niya. May demensya si Lola. Minsan okay naman siya. Makakausap mo ng normal. Pero may mga araw talaga na parang tulad nung nangyari kagabi. Hindi naman ba siya nananakit? Hindi ko kailangan mag-self-defense? Hindi naman. Tumikhim ako. Gamit ang mata, sinenyasan ko si Pearl na lumabas muna ng cabin. Tinuro niya ang sarili niya sabay nguso sa pinto. Tumango ako. Sige, dito na muna kayo. Go, get to know each other muna. Papaaraw lang ako Kailangan ng balat ko Flowers? For you. Nadaanan ko lang nung papunta na ako rito para sunduin ka. Nadaanan? Oo, nadaanan. Tapos naalala kita nung nakita ko. Baka ka ako magustuhan mo kaya pinagpitas kita. Sana hindi ka allergic sa mga bulaklak. Hindi naman. Thank you. Bale, ano na? May rules ka ba? Mga bagay na kailangan natin gawin para maging kapanipaniwala tong pagpapanggap natin? O di naman kaya may mga bagay na ayaw mong gawin ko? Rules? Wala naman. Just be yourself. Gusto ko kung ano ka. Sa mga hindi dapat gawin, ano ba? Huwag kang basta-bastang lalabas pag hating gabi na. Pagngiti niya sa akin, napawi ang ngiti sa labi ko. Naalala ko yung panaginip ko kagabi na may nakita akong matangkad na lalaking nakatayo sa paanan ng kama. Napatingin ako roon at nagbalik din ang tingin sa kanya nang hawakan niya ang braso ko. Namumutla ka. Okay ka lang ba? Ano ba yun? Wala namang kwentong katatakutan sa islang to, no? Walang maligno, engkanto, mga ganon? Sa pagkakaalam ko, ewan ko lang kung may mga ganong kwento ang staff. Why? Wala lang. Baka nag-sleep paralysis lang ako kagabi. Nagkakaganon ka rin? Bakit? Ikaw din ba? Oo, madalas. Simula pa nung bata ako. Ikaw? Minsan lang. Depende sa state ng mental health ko. Pag stress ako, parang mas prone ata ako sa ganun. Sorry. Saan? Kasi na-stress ka sa amin. Hindi ba't na-stress ka at nagkaganyan gawa ni Lola? Hindi. I'm sure hindi to dahil kay Lola Lily. Baka naninibago lang ako. O baka namamahay kasi new environment. Tapos medyo may katatakutan pa akong nakita nung pagdating namin. Kahit anong paliwanag ko, kita ko sa mukha ni Aki na parang sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. Nakonsensya tuloy ako. Sana hindi ko na lang sinabi. Para hindi na siya masyadong mag-alala, nagpanggap na lang akong nagugutom na at gusto ko nang mag-agahan. Buong akala ko babalik kami sa dining room sa main house pero hindi. Dinala niya ako sa parang mini trail. Nung nasa 10 minuto na kaming naglalakad at hindi ko na matanaw ang mga property, kinabahan ako. Natakot ako. Baka mamaya tama si Pearl na serial killer si Aki. Pero bago ko pa mayaya si Aki na bumalik na kami at magamit si Pearl bilang palusot, natanaw ko ang isang gazebo. May maliit na lamesa at upuan sa gitna nun. Sa lamesa, nakahain ng iba't ibang pagkain. Pinahanda ko sa staff. Sabi ko, gusto ko yung first meal natin together, romantic. Pero parang nasobrahan niya ata. Nagulat ka eh. Hindi. Gusto ko. Nagustuhan ko. Medyo nag-alangan lang ako nung papunta tayo dito kasi akala ko kung saan mo ko dadalhin eh. Pero nagustuhan ko to. Ang romantic nga. Narinig ko ang paghila niya ng upuan. Pero imbis na umupo doon nang makapag-agahan na kami, bigla akong na-distract nang makita ko ang kakaibang scriptures na nakaukit sa poste ng gazebo. Para yung mga baybayin na hindi. Hahawakan ko sana ang isa sa mga scripture na yon nang bigla siyang tumikhim. Ano to? Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Parang well-maintained naman kasi itong gazebo eh. Imposible naman na wala lang to, 'di ba? Hindi naman to simpleng vandalism lang. Isa pa, walang outsider na nakakapasok dito, 'di ba? Mahinang tumawa si Aki. Hindi nabanggit ni Sandra na ang curious pala ng asawa ko. Ay, bawal ba? Ayaw mo ba ng may maraming tanong?
Ako, sorry. No, ayos lang. Pero Eya, minsan kapag may mga nakikita kang hindi mo naiintindihan, mas okay na wag mo nang alamin. Minsan kasi sa kagustuhan yung makuha ang sagot sa mga bagay-bagay na aksidente niyong nadidiskubre, nilalagay niyo lang ang sarili niyo sa kapahamakan. Ano? Anong ibig mo sabihin? Tumawa siyang muli. Binibiro lang kita. To be honest, hindi ko rin talaga alam kung anong ibig sabihin ng scriptures na yan. Bata pa lang ako, nandyan na yan eh. Ang kwento sa akin ni Lola Lily noon, nakuha raw itong kahoy sa loob ng kuweba na makikita sa dulo nitong isla. Si Lolo ko ang nakakita. Na-amaze siya sa scriptures kasi sure raw si Lolo na gawa yan ng mga sinaunang tao na baka na nakatira dito sa isla. Tapos ayan na, ginamit ng poste para dito. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Kaya kahit parang hila-hila na ni Aki ang puso ko nung unang beses ko siyang nakita kagabi, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na wala lang yon. Pero ngayong nagmo-moment na kaming dalawa lang at mas ini-introduce na niya ang sarili niya, sure na ako. Sabunutan na ni Pearl kung sasabunutan niya ako pero hulog na yata ako kay Aki. Parang mahal ko na siya. Pagkatapos naming mag-agahan, dinala ako ni Aki sa kwarto niya na tutuluyan ko rin habang nasa isla pa ako. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ko ng gamit, nakatanggap siya ng call. Nagpaalam siyang may aayusin lang daw siya sa kumpanya via call at iniwan na ako sa kwarto. Knock knock! Pwede ba akong pumasok? Sandra! Nandito ka din pala? Kailan ka pa dumating? Kaninang umaga lang. May pagtatanong ko siyang pinakatitigan matapos niyang iabot sa akin ng sandamakmak na paper bag. Sinilip ko ang laman ng isa't sumambulat sa akin ng puting dress. Na-curious ako sa laman ng ibang paper bag kaya tiningnan ko na rin. Oh, para saan to? Para saan ba ang mga damit? Di ba para isuot? Oo, ang ibig ko sabihin, bakit puro puti? Wala bang ibang kulay sa store na pinagbilhan mo? Yan yung bili ni Sir. Sabi niya, puro puti lang dapat, tapos bestida. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo na magsuot ng ganyan, ikaw ang magsabi kay Dakila. Dakila? Sinong Dakila? Si Sir Aki. Basta ano yun, parang pet name ng mga empleyado niya. Paano kasi ugaling hari sa pagka-bossy? Si Aki? Bossy? Parang hindi naman. Hindi ka pa niya nakukuha kaya malamang hindi niya pa pinapakita sa yung tunay niyang ugali. Sandra! Hirap na lumunok si Sandra bago niya hinarap si Aki na hindi namin namalayang nasa pinto na pala. Lumapit si Sandra kay Aki. May binulong si Aki kay Sandra. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto namin, nakita ko pa ang pagpatak ng luha sa mata niya, kaya dali-dali akong lumapit kay Aki. Oh, sinisante mo ba siya? Aki, nagbibiro lang naman yata si Sandra eh. Teka, saka di ko naman siseryosohin yung sinasabi niya. Kung tungkol naman to sa pet name, lahat naman ng mga empleyado may ganong inside joke sa mga boss nila. Huwag mong pakialaman na ng pagdidisiplina ko sa mga nasasakupan ko. Hindi dahil mabait ako sa'yo, pwede ka nang magmagaling at utus-utusan ako. Nagulat ako sa bigla niyang pagtataas ng boses. Nang makita ni Aki kung paanong takot na takot akong lumayo sa kanya, para siyang natauhan. Agad niya akong sinundan. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad para sa inakto niya at nung wala pa ako sa mood na pag-usapan o i-acknowledge ang pagsusori niya, bigla siyang lumuhod sa harap ko't yumakap sa bewang ko. Gulong-gulo ako sa bilis ng pag-shift ng emotions niya. Mas lalo ko lang gustong ilayo ang sarili ko sa kanya at umalis na, pero nang mapatingin ako sa mga mata niya, para akong naengkanto. Eya! Ano nangyari sa'yo? Nangyari sa akin? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Diyos ko, anong wordings yan? Anong vocabulary? Ba't parang bigla ka na lang naging binibini na hindi makabasag pinggan? Na-brainwash ka ba? Ano nangyari sa'yo for the last 48 hours? 48 hours? Ang OA mo naman. Di ba nagkita lang tayo kanina umaga? Hinawakan ni Pearl ang magkabilang pisngi ko. Dinilat-dilat niya ang mata ko't isang beses tinapik
ang pisngi ko. Nasaktan ako kaya tinulak ko na siya palayo sa akin pero sinunggaban niya ulit ako. Tiningnan niya ang ulo ko na parabang nag-e-expect siya na makakita ng injury ron pero wala naman siyang nahanap. Pearl, ano ba? Ano ba yung ginagawa mo? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Anong ginawa nila sa'yo? Ba't nagkakaganyan ka na? Ba't may kakaiba sa'yo? Ba't hindi mo maalala na hindi kaninang umaga yung huling pagkikita natin kundi 2 days ago na? Imposible. Eya, nagsasabi ako sa'yo ng totoo. 20 tayo ng gabi dumating. Dapat 21 pa lang ng gabi ngayon, di ba? Pero hindi. Tarantang pinakita sa akin ni Pearl ang calendar sa phone niya. Nang makita kong 23 na nga, nakumpirma kong nagsasabi siya ng totoo. 2 araw na nga simula nung huling beses ko siyang makita. Anong nangyari nung huling 2 araw? Nasaan ako? Anong ginagawa ko nun? Mas tama yatang itanong ko anong ginawa nila sa'yo noon. Wala ka bang maalala? Ay, hindi bali na. Ang importante, nahanap na kita. Iuwi na kita, Eya. Uwi na tayo. Hinawakan ni Pearl ang kamay ko. Napatingin ako sa puting-puti at spotless na mansyon ni Aki. Walang tao sa likuran namin pero nakakailang hakbang pa lang kami papunta sa parang mini port nila kung nasaan ang mga yate. Biglang may humawak sa braso ko. Paglingon namin, nakita ko na si Aki. Saan mo dadali ng asawa ko? Asawa mo? Hindi mo asawa si Eya. Nagpapanggap lang kayo. Bitiwan mo kaibigan ko. Hindi ako papayag na kunin mo sa't gawin ka uri niyo kung ano man kayo. Binitiwan ni Aki ang kamay ko. Wala nang inaksaya pang oras si Pearl. Hinila niya ulit ako sa yate. Habang sinusubukan niyang paandarin yon kahit wala naman siyang ideya kung paano ba, may dumamping malamig na simoy ng hangin sa leeg ko. May kasamang kung anong hindi ko maintindihang salita ang hangin. Ang naalala ko lang, takot na ako kay Pearl pagkatapos nun. Aki! Aki, tulungan mo ako. Sasaktan niya ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong sasaktan? Hindi kita sasaktan, Eya. Eya, halika na. Takot kong winaksi ang kamay ni Pearl na nakahawak sa braso ko. Tumakbo ako pabalik kay Aki. Agad niya akong niyakap. Namalayan ko na lang na hila-hila na si Pearl ng 2 kalalakihan na tulad ni Aki ay naka-all white din. Mahal, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sinaktan ka niya? Hindi. Pero sino ba kasi siya? Bakit muntik na niya akong kunin? Bakit muntik na niya ako ilayo sa'yo? Eya, huwag ka maniwala. Huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin ng lalaking yan. Sure ako na puro kasinungalingan lang yon. Binibilog niya lang ang utak mo. Hindi ko alam kung ano siya, kung ano ba sila. Pero hindi na dapat tayo pumunta dito. Huwag kang magpapakuha sa kanya. Pilitin mo na makaalala. Pilitin mo maalala kung sino ka ba talaga at kung sino ako. Nakangiting tinakpan ni Aki ang tenga ko. Umiling siya sa akin at muli akong nakumbinse na siya ang paniwalaan kesa ang babaeng desperado. Binalik na ako ni Aki sa main house. Pinasok niya ako sa kwarto. Sabi niya may gagawin lang daw siya. Pero babalikan niya rin ako. Nakatulog at nagising na lang ako pero hindi pa rin siya nakakabalik. May narinig akong mga ingay sa labas. Gusto kong makita yon kaya sinubukan kong buksan ang bintana pero ayaw. Wala namang sinabi na hindi ako pwedeng lumabas ng kwarto kaya lumabas ako. Napuno ako ng pagtataka nang makita ko ang sandamakmak na kandilang nagkalat sa iba't ibang sulok ng mansyon. Galing akong kwarto, bukas ang ilaw doon kaya imposibleng brownout. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa may hagdan, nakita ko si Sandra at Aki. Dakila, kailangan ng maisagawa ang ritual ngayong gabi. Kung hindi, babalik ng babaeng yun sa tamang pag-iisip at susubukan niya na tayong takasan. Ilang dekada rin nating hinanap ang katulad niya para sa'yo, para dalhin ang magiging supling mo. Hindi siya pwedeng makawala, hindi siya pwedeng makatakas. Biglang tumigil si Sandra sa pagsasalita. Tumingala siya sa akin at mahinang napamura. Hahakbang na sana ako palayo para makatakbo pabalik sa kwartong pinagmulan ko, pero biglang nasa harap ko na si Aki. Hindi na ako nakakilos. Narinig mo lahat ng sinabi niya?
para kung hindi makahinga sa kaba nang tumango ako sa kanya. Niyakap ako ni Aki. Hinalikan niya ang noo ko saka hinawakan ang pisngi ko. Magpapaliwanag ako. Kaya kong linawin to sa'yo. Papatayin niyo ba ako? Yung babae kanina, nagsasabi ba siya ng totoo? Talaga bang delikado kayo? Delikado ka? Na may pinaplano ka talaga masama sa akin? Giniya niya ako pabalik sa kwarto. Habang ang katawan ko'y gusto ng tumakbo palayo, tumakas. Ang isip ko naman ay pilit na nagtitiwala sa kanya. Sa totoo lang, Miss Anne, hindi ko alam kung alin ba sa katawan o sa isip ko ang kailangan kong sundin sa mga oras na yon. Litong-lito na ako. Eya, nalilito ka. Gusto mo bang malaman kung bakit ka nalilito? Mahal? Kamuntikan ka ng mapatay ng mga manunugis na kauri ng babaeng kumuha sa'yo kanina. Kaya ilang linggo ka ring walang malay at ngayon ay naguguluhan. Manunugis? Anong manunugis? Tinatanong mo kanina kung delikado ako, di ba? Aamin ako, Eya. Oo, delikado nga ako. Delikado kami. Pero mas delikado ang kagaya ni na Pearl para sa lahi namin. Gaya ni na Pearl? Lahi niyo? Aki, diretsuhin mo na lang ako. Gaya nga ng sabi mo, naguguluhan pa ako at hindi nakakatulong ang pagpapaikot-ikot. Aswang ako, Eya. Si Sandra, si Lola Lily, lahat ng nasa islang to mga aswang. Parang alam ni Aki nakakawala ako sa kanya, kaya agad niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Pero hindi ka namin sasaktan. At bago pa ang enkwentro nyo ni Pearl, alam mo na to. Alam mong aswang ako, tanggap mo ko. Kaya nga nagpakasal tayo sa Manila. Pinakita niya sa akin ang daliri naming may mga wedding ring. Eya, mahal na mahal mo ko kaya tanggap mo ko. Dahil na rin sa pagmamahal mo sa akin, pumayag kang maging tulad namin na maging aswang. Ano? Eya, wala na kaming oras. Ngayong gabi mangyayari ang lunar eclipse. Taon na naman ang aabutin bago muling magkaroon. Ang liwanag ng buwan na yon ang kailangan namin para maging ganap kang kauri namin. Para maging karapat dapat ka sa akin. Aki, hindi ko maalala yung mga sinasabi mo. Pero mahal mo ko, di ba? Nang mapatingin ako sa mata niya, parang nawala na naman ang pag-aalinlangan ko. Tumango ako sa kanya bilang tuluyang pagpayag at namalayan ko na lang na nasa harap na kami ng sandamakmak na mga aswang para sa seremonya ng pag-iisang dibdib namin. Huwag kang matakot, hindi ka nila sasaktan. Pero yung mga tingin kasi nila sa akin parang takam na takam sila. Parang kakainin nila ako. Hindi ka nila kakainin, hindi ka nila sasaktan. Mananagot sila pag ginalaw nila maski isang hibla ng buhok mo. Sa gitna ng altar nakita ko si Lola Lily. Matamis ang ngiti niya sa akin. Pagdating namin ni Aki sa harap ni Lola Lily, may binuksang libro ang matanda. May binasa siyang salita na kahit na anong pakikinig ang gawin ko'y hindi ko maintindihan. Nang matapos si Lola Lily sa parang pag-oorasyon niya, binuksan niya ang maliit at pahabang box na gawa sa isang uri ng kahoy. Kinuha niya roon ang punyal na may patalim na parang pakurba. Iniabot niya ang punyal kay Aki sabay senyas na gawin na niya ang kailangang gawin. Binuka ni Aki ang palad niya. Napasinghap ako sa gulat nang dahan-dahan niyang hiniwaan ang palad niya sabay piganon. Sa lumang goblet na yari sa ginto na punta ang dugong pumapatak galing sa sariwa niyang sugat. Nang sa tingin niya ay sapat na ang dami ng dugo niya sa goblet, binuka niya ang kamay niya sabay hingi ng sa akin. Huwag kang matakot, Eya. Konting kirot lang naman to tapos na. Magiging katulad na kita't pwedeng-pwede na tayo magsama habang buhay. Binigay ko ang kamay ko. Paglapat ng punyal sa balat ko, ginusto ko agad bawiin ang palad ko, dala ng sakit at hapdi. Pero hindi niya ako hinayaang makawala. Aki, masakit. Aki, nasasaktan ako. Shh, konti na lang, Eya. Konting-konti na lang. Agad niyang binendahan ng itim na tela ang sugat sa kamay ko. Kinuha ni Lola Lily ang goblet. Inamoy niya yon saka binulungan ng kung ano at dinuraan. Kinuha ni Aki sa kamay ni Lola Lily yung goblet.
Habang nandidiri pa ako sa pagdura ng matanda doon kasi nakita kong parang may pumatak doon na kulay itim, ininom na ni Aki ang kalahati. Pinunasan niya ang labi niya at nilapit yon sa akin. Aki, ngayon na! Wala ng oras! Matatapos ng takdang panahon! Pagbaling ko kay Aki, hinawakan niyang bewang ko. Sa kalagitnaan ng panlalaban ko kasi ayokong inumin ang nasa goblet, natapos ang lunar eclipse. Sakto sa pagbalik ng liwanag ng kalangitan, tuluyan akong natauhan. Kung anuman ang engkantasyon na nagtulak sa aking maging sunod-sunuran at utu-uto, nawalan yon ng bisa. Bumalik na ang tama kong pag-iisip. Muli kong pinasadahan ang paligid. Nang makita ko ang sandamakmak na aswang na pwedeng-pwede akong patayin sa isang iglap, naisip kong mas makabubuti kung magpapanggap ako na kontrolado pa rin nila ako. Eya, mahal ko, huwag mo na akong pahirapan. Lasapin mo na to nang matapos ng pag-iisang dibdib natin. Nanginginig ang kamay na tinanggap ko ang goblet. Pilit kong kinontrol ang mukha ko nang malasahan ko ang parang kalawang at hindi maipaliwanag na tamis ng dugong ininom ko. Nang ibaba ko na yon, tinulak ito ni Aki pataas, senyales na gusto niyang ubusin ko ang laman noon sa isang lagok. Bumaliktad ang sikmura ko sa lasa't lansa. Ilang segundo matapos ko yung maubos, meron akong sinukang kaunti. Kabado akong tumingin kay Aki. Ang akala ko magagalit siya pero nginitian niya ako't hinalikan sa labi. Dahil alam ko na kung anong gusto niya, hindi nakilig ang naramdaman ko kundi panditiri. Tinulungan niya akong tumuwid ng tayo saka iniharap sa mga aswang na sa palagay ko'y lampas 20 ang bilang. May kutob ako na hindi basta-basta ang mga aswang na yon, na tulad ni Aki, may kung anong espesyal sa kanila na mas makapangyarihan sila. Magkahawak kamay kaming pumunta sa parte ng garden kung saan nakaset up ang parang reception. Mula sa kinatatayuan namin, natanaw ko ang cabin ni Pearl. Naaalala ko siya, kaya bigla kong nabitiwan ang kamay ni Aki. Bakit, Eya? Sinong hinahanap mo? Yung babae kanina umaga. Yung sabi mong manunugis. Nasaan siya? Pinatay niyo na ba siya? Papatayin niyo ba siya? Mahal, wag mo siyang isipin. Hindi ka niya masasaktan. Ngayong gabi, gusto ko ako lang muna at pagiging bagong aswang mo ang isipin mo. Aswang? Pagiging bagong aswang ko? Teka, aswang na ako? Kakain na rin ba ako ng tao? Teka, paano kung ayoko? May vegetarian version ba? Yung imbes na tao, hayop ang kakainin? Tumawa lang si Aki. Hindi niya sineryoso ang tanong ko. Giniya niya ako sa kabisera. Magkatabi ang upuan namin. Pag-upo namin parang robot na nagsiupuan na rin ang ibang aswang sa mahabang lamesa. Nagugutom ka na? Parating na ang pagkain natin. Konting tiis na lang. Anong pagkain? Anong klaseng pagkain yan? Hindi na naman niya ako binigyan ng sagot. Sa halip, tiningnan niya ang parang mga waitress na palapit sa mahabang lamesa. Halos lumuwa sa takot at gulat ang mga mata ko nang makita ko kung ano ang pagkaing tinutukoy niya. Mga tao yon. Buhay pang mga tao. May busal sila sa bibig para hindi sila makapag-ingay at makaistorbo. Ang katawan nila ay mahigpit at maayos ding nakatali. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin nila, hindi sila makawala. Kinuha ni Aki ang plato sa harap ko. Inabot sa kanya ang 2 mahahabang kutsilyo. Habang nakatingin siya sa akin, dahan-dahan niyang tinusok ang dibdib ng babaeng inihain sa amin sa mahabang lamesa. May tumalsik na sariwang dugo sa mukha niya pero baliwala lang yun sa kanya. Gamit ang kamay niya, kinuha niya ang tumitibok-tibok pang puso ng babae at nilagay yun sa plato. Para sa'yo. Kung gusto mo pa, mayroon pa. Pwedeng-pwede kitang ikuha. Sabihin mo lang. Thank you. Pero, parang okay pa ako. Magtutubig na lang ako. Kung hindi mo sisimulan ang pagkain, hindi rin kami makakakain.
Nagugutom na kami. Hindi na namin kayang maghintay ng matagal. Kailangan munang tikman ng bagong aswang ang una niyang puso bago makakain ng mga kasama niya, mahal. Sige na, kainin mo na. Huwag mo silang gutumin. Bakit? Pwede pa rin ba nilang akong kainin kahit aswang na ako? Hindi niya na naman ako sinagot. Kinuha niya ang tinidor at kutsilyo sa gilid ng plato ko. Ginaid ni Aki ang kamay ko kung paano ba ang tamang pagpipira-piraso sa puso ng taong nasa harap ko. Nang matusok niya ang unang piraso, dahan-dahan niyang inilapit yon sa bibig ko. Wala akong planong kainin yon, kaya siniguro ko na kahit konti ay walang siwang ang bibig ko. Bilisan mo. Huwag nang matigas ang ulo. Huwag mo na akong pahirapan pa. Pwede ba? Nagmamadaling lumapit si Sandra kay Aki. May binulong siya kay Aki na sunod-sunod na nagpamura sa asawa ko. Parang galit na leon na umangil si Aki. Wala siyang sinabing kahit na anong salita pero parang malinaw siyang naiintindihan ng kapwa niya aswang. Sabay-sabay na dahan-dahang nag-iba ang itsura nila. Mata nila ang unang nagbago, tapos yung kuko nila at mga ngipin. Para ring mas naging matipuno ang mga katawan nila. Hindi ka nila pwedeng makita. Sumama ka kay Sandra. Siya ang bahala sa'yo. Alam niya kung saan ka dadalhin. Doon kita pupuntahan. Ano ba nangyayari? Bakit nagkakagulo? Kunin mo na ang asawa ko, Sandra. Siguraduhin mong walang mangyayari sa kanya. Kung hindi, mananagot ka. Tumakbo na si Aki papunta sa kung saan. Pasimple kong dinampot ang matalas na kutsilyo at nilagay yon sa tagiliran ko. Pagdating sa kuweba, manahimik at magtago lang doon. Ano ba kasing nangyari? Napasok tayo? Nasugod ng kung ano? Anong sumugod sa atin? Huwag ka nang magtanong, sumama ka na lang. Mga manunugis na hindi titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng nasa isla. Hindi namin alam kung paano nilang nahanap ang isla pero sigurado ko na lahat ng makakasagupa nila may tsansang hindi na makaligtas pa. Wala kayong binatbat sa simpleng manunugis lang? Hindi sila simpleng manunugis lang, Eya. Yung nakahanap sa kuta natin, anak siya ng dating manunugis na pumatay sa mga magulang ni Dakila. Ibig sabihin, may tsansa na mapatay niya si Aki? Muling tumigil si Sandra sa pagtakbo at pagkaladkad niya sa akin. Pagharap niya, sinalubong na siya ng talim ng kutsilyong dala ko. Pagkatapos ko siyang gilitan, puso naman niya ang sinunod ko. Sunod-sunod ko siyang pinagsasaksak at hindi tinigilan hanggang sa marinig ko na ang huli niyang paghinga. Kanina ko pa alam kung ano nangyayari kahit na kailan wala akong balak na kumampit maging katulad niyo. Nung hindi na gumagalaw ang katawan ni Sandra, saka nag-sink in sa akin ang nagawa ko. Agad kong nabitiwan ang kutsilyo nang makita kong mansya ng dugo niya. Ginala ko ang tingin sa paligid at nang mahagip ko ang daan papunta sa cabin ni Pearl, naalala ko siya. Alam kong imposible na kinulong lang siya doon pero sinubukan ko pa ring i-check. Habang pilit kong binubuksan ang nakalak na pinto, may tumusok sa likod ng ulo ko. Tinaas ko ang kamay ko't dahan-dahang hinarap kung sino yon. Nang makita ko ang normal niyang mga mata, sinubukan ko siyang lapitan pero mas nilapit niya sa mukha ko ang gulok na mahigpit niyang hawak. Wag! Hindi nila ako katulad. Hindi ako aswang. Wala akong pinapatay na tao. Wala akong pinapatay na tao. Gusto ko lang makita ang kaibigan ko. Gusto ko lang na mahanap si Pearl at makaalis na dito. Sa isang iglap na hawakan niya ang braso ko. Habang nakatutok ang gulok niya sa leeg ko na alam kong hindi rin basta-basta, pinakita niya sa akin ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Ang mata ko! Katulad na ng mga mata nila ang mga mata ko. Ngayon mo sabihin hindi ka nila katulad. Na hindi ka aswang. Bigla akong humarap sa kanya. Lumapit ako, pero tinutukan niya lang ulit ako ng gulok niya. Patayin mo ako kung yun ang kailangan mong gawin. Pero yung kaibigan ko, si Pearl, please, hanapin mo siya. Iligtas mo siya, please. Siguraduhin mo na makakaalis siya ng isla na to ng buhay. Kailangan buhay siya. Nadamay lang naman siya eh. Kasalanan ko to.
Kasalanan ko kung bakit siya napahamak. Hindi ko na dapat siya sinama. Biglang may tumalon mula sa bubungan ng cabin. Si Aki. Dahan-dahan niyang binaling pakaliwat pakanan ang ulo niya na parabang inaaral niya kung ano ang meron kami ng manunugis. Pinatay mo si Sandra, ang kapatid ko! Kapatid mo? Akala ko, di ba sekretarya mo lang si Cassandra? Takbo! Takbo ka na, bilis! Wala sa kwartong yan ang kaibigan mo. Sa ibang lugar mo siya hanapin. Naglabas ang manunugis ng kakaibang latigo. Pinasirko-sirko niya yon sa ere at nang pumulupot yon sa katawan ni Aki, nahirapan ng makawalat makapanlaban ang aswang kong asawa. Sa puting mansyon ako tumakbo, nagbabakasakali ako na naroon si Pearl. Pearl? Pearl, nasaan ka? Pearl, naalala na kita. Tama na ulit yung ikot ng utak ko. Pearl, umuwi na tayo. Halika na, magpakita ka na sa akin. May bumagsak na kung ano sa kusina. Agad ko yung tinakbo. Sa ilalim ng lamesa ako dinala ng pang-amoy ko. Nakita ko si Pearl na nanginginig na nagtatago doon. Sa tuwa kasi okay siya at nahanap ko siya, pilit ko siyang inabot. Pero nagsisigaw siya at pilit na sumiksik sa pinakadulo. Pearl, ako to. Oo, may nag-iba sa itsura ko, sa mata ko, pero ako pa rin to. Ako pa rin talaga to. May magaling na manunugis sa labas. Kailangan mo sumama sa kanya, okay? Siya lang ang makakaprotekta sa'yo, Pearl. Ayoko, aswang ka. Niloloko mo lang ako. Katulad ka rin nila. Kakainin mo ako. Kakainin mo rin ako. Agad akong napahawak sa liig ko nang may makapal na buhok na biglang pumulupot sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Lola Lily. Halatang nanghihina na siya gawa ng tama niya pero mukhang kaya niya pa rin akong patayin bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Pearl? Pearl, naririnig mo ba ako? Pumunta ka sa may port. Baka nandun sila. Matutulungan ka nila. Tumakbo ka na ron. Tumakbo ka na mabilis. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko kay Pearl nang iwasiwas ako ni Lola Lily gamit ang mahaba at matibay niyang buhok. Humampas ang katawan ko sa dingding na ang impact ay nagdulot ng crack. Kahit na hirap at sakit na, pilit kong tinanaw ang ilalim ng lamesa. Hindi ko alam kung nakalabas na ba si Pearl, kung nakatakas na ba siya. Nang mapansin ni Lola Lily na hindi maalis ang tingin ko sa ilalim ng lamesa, yun naman ang binalibag niya. Manunugis ka rin ba? Kasabwat mo ba ang mga umatake sa amin? Ang mga pumapatay sa amin, ha? Bago pa ako tuluyang makabawi, dahan-dahan na namang gumapang ang buhok niya papunta sa katawan ko. Sa pagkakataong yon, hindi ang leeg ko ang tinarget niya, kundi ang mata ko. Natusok ang kaliwang mata ko ng matulis niyang buhok. Naramdaman kong pag-agos ng dugo sa pisngi ko. Kahit ayoko pang mamatay noong mga oras na yon, unti-unti ko nang tinanggap na katapusan ko na. Hanggang sa bigla kong marinig ang pagsigaw ni Lola Lily at naamoy ang nasusunog niyang buhok. Binuhusan siya ni Pearl ng kerosene saka sinilaban. Iya, naririnig mo ba ako? Umalis ka na! Pearl, hanapin mo yung manunugis. Sumama ka sa kanya. Siya lang ang susi para makaalis ka dito. Hindi kita iiwan dito. Hindi ko kaya iwan ka rito. Makinig ka naman sa akin. Makinig ka ng mabuti. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako normal, okay? Kapag nilabas mo ako dito, kapag binalik mo ako sa atin, pwede ako makapanakit. Pwede ako makapanakit, Pearl. Kasi hindi na nga ako tulad ng dati. Hindi na ako tao. Aswang na ako. Hindi ko naman alam na ganun pala kadali. Nadugo lang at yung laway lang nila ang kailangan para maging katulad nila ako eh. Iya. Sorry. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat naniwala ko na walang easy money. Na lahat may kapalit. Pero gusto ko lang naman makabawi sa'yo eh. Makabayad sa utang ko.
Nagumaan ang buhay ko. Hindi ko alam nag-aabot sa ganito. Hinawakan ni Pearl ang pisngi ko. Tumingin siya ng diretso sa mata ko na para bang hindi na siya takot sa akin. Pilit niya akong tinayo at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko nang magpumiglas ako. Pearl, Kung gusto mo magpaiwan sa isla na to, edi magpapaiwan din ako. Pearl naman. Sabi mo may magaling na manunugi sa labas, diba? Baka mamaya may kasama rin siyang albularyo o albularya. Baka pwede pa nilang ma-reverse yung pagiging aswang mo. Baka pwede pa nilang mapawalang bisa to. Kaya halika na. Nasaan na ba yung manunugi sa sinasabi mo? Saan mo siya huling nakita, ha? Pagsabi ko na sa may cabin kung saan nagpalipas kami ng unang gabi, dali-dali niya akong inalalayan papunta doon. Bago ko pa makita ang kung ano mang nakita ni Pearl, hinila na niya ako para yumuko. Sumenya siya sa akin na wag akong maingay, na magtago lang ako sa sulo kung saan niya ako hinila. Nang tatayo siya, hinawakan ko ang braso niya at nagulat pa siya ng bahagya. Oo, teka, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Yung manunugis na sinasabi mo, mukhang kailangan niya ng tulong. Matatalo siya ni Aki. Ano? Baka mapatay ka lang niya. Eya, talagang mapapatay niya tayo pag napatay niya yung manunugis. May idea ka ba kung paano papatayin? O mapapahina man lang ang aswang na yun? Oo, yung gulok saka yung parang mahiwag ang tali niya. May ganun yung manunugis, Pearl. Hanapin mo yun. Baka nabitawan niya lang yun somewhere, kaya parang natatalo na siya ni Aki ngayon. Gulok? Latigo? Ano itsura? Basta kapag nakita mo yun, malalaman mo na yun. Ayun ba? Yung parang ginto na yon na kumikinang? Pagkakita ko sa gulok na tinuturo niya sa may halaman, agad ko siyang tinanguan. Dahan-dahan at halos nakayuko niya yung nilapitan. Nakita si Pearl ng manunugis na hawak na ang mahiwagang gulok niya. Bago pa siya masugod ni Aki at mapatay, naihagis na ni Pearl ang gulok na walang kahirap-hirap nitong nasalo. Gamit ang gulok niya, pinutol ng manunugis ang ulo ni Aki. May kinuha ito sa bulsa niya at pagbagsak nun sa katawan ni Aki, ay agad itong nagliyab. Nagmamadaling pinuntahan ng manunugis si Pearl. Chinek muna niya si Pearl, pero paulit-ulit lang na tinuturo ni Pearl ang direksyon ko at hindi siya iniintindi. Nang makita kong papunta na sila sa akin, nataranta ko. Binitiwan ko ang mata kong dumudugo. Tumakbo ko palayo sa pinag-iwanan sa akin ni Pearl. Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko pero nagbingi-bingihan ako. Ilang minuto rin silang nakipaghabulan sa akin. Natigil lang ako sa pagtakbo nang bumulaga sa akin ang bangin na kapag tinalon ko'y sa dagat ang diretsyo. Eya, please, tama na. Huwag ka nang tumakbo, napapagod na ako. Hindi pang runner ang katawan ko. Pabayaan niyo na ako! Pearl, huwag kang lumapit! May sinabi ang binatang manunugis kay Pearl. Binitiwan niya ang gulok niya at nakataas ang kamay na dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Eya, di ba? Yun ang pangalan mo. Ako si Asbo. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Tama na pagtakbo. Wala akong planong patayin ka. Hindi naman ako tumatakbo gawa ng natatakot ako na mapatay mo. Tumatakbo ako palayo sa inyo. Palayo kay Pearl kasi natatakot ako na baka masaktan ko siya. Asbo, nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Paano kung hindi ko mapigilan yung sarili ko at mamalayan ko na lang na nilalantakan ko na pala siya? Kapag nangyari yun, hindi ko mapapatawan ng sarili ko. Eya, Huwag kang lalapit. Bumalik ka ron, Pearl. Ako nang bahala sa kanya. pero Isasama natin siya paalis ng isla. Pangako, gagawin ko ang lahat para masiguro na sasama siya sa atin. Tumingin sa akin si Pearl na para bang nagtatanong siya kung okay lang sa akin na iwan niya ako kasama si Asvo. Pagtango ko sa kanya, saka siya dahan-dahang umatras, saka diretsyong tumalikod at naglakad papunta kung nasaan ang mga manunugis na kasama ni Asvo. Dito ka lang, huwag kang aalis. Maghahanap ako ng pwede mong kainin. Wala na bang natitira?
Ako na lang ba? Wala na, tayo na lang. Tayo? Anong ibig mo sabihin? May lahing aswang din ako, Eya. Kami ng papa ko, pero mas puro siya. Ako kasi anak niya na sa tao. Kalahating tao at kalahating aswang na lang ako. Kung kailangan mo ng patunay na hindi lahat ng aswang ay masama at kumakain ng tao, kami ang patunay na yun. Kami ang kailangan mo. Tutulungan niyo din ba ako? Na maging mabuting aswang? Please naman. Ayokong maging katulad ni Naaki. Ayokong kumain ng tao. Ayokong manakit. Hindi ka magiging katulad ni Naaki. Hindi ka kahit kailan makakapanakit ng tao o kakain. Sisiguruhin ko na hindi yun mangyayari. Akong bahala sa'yo. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis. Babalikan kita. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naghintay sa kanya. Ang alam ko lang, sabik na sabik ako nung nakita ko siyang may daladalang kambing. Patay na yon pero tumutulot sariwa pa rin ang dugo. Nilagay niya yon sa harap ko at iminwestra sa akin. Nung una nahihiya pa ako pero tuluyan na akong naging alipin ng gutom na nararamdaman ko. Tapos na ako. Busog na ako. At naubos mo nga. Teka, nagugutom ka din ba? Hindi ka kasi nagsabi eh. Hindi tuloy kita natirhan. Saan mo ba ito nakuha? Ikukuha na rin kita. Kahit hindi ko alam kung saan ko hahanapan ng pagkain si Asvo, tumayo pa rin ako't lalakad na sana nang hawakan niya ang kamay ko. Muli akong bumaling sa kanya. Hinubad ni Asvo ang kwintas na suot niya at binigay yon sa akin. Ano to? Anting-anting ng lawin. Ano yun? Anong ginagawa nito? Makapangyarihan to, Eya. May kakayahan itong kontrolin at itago ang pagiging aswang mo. Sa tulong niyan, makakabalik ka na sa normal mong buhay. You mean, hindi na ako mag-crave ng tao? Hindi ko na rin kakailanganin kumain ng ganyan? Para bumalik ang lakas ko? Hindi na. Kahit aswang ka, sa tulong ng anting-anting na yan, pwede ka na ulit bumalik sa dati mong buhay. Teka lang. Paano ka? May mapagkukunan ka pa ba ng ganito? Saan ba ito nabibili? Hindi yan nabibili. Basta. Ingatan mo na lang yan ha. Inabot niya sa akin ang kamay niya. Ilang saglit ko pa yung pinakatitigan bago ko yung tuluyang hinawakan. Malapit na kami sa parang pantalan kung saan kami hinihintay ng lahat ng bigla akong humarap kay Asvo dahilan para mapatingin siya sa akin. Paano kung ayoko nang bumalik sa dati kong buhay? Anong ibig mong sabihin? Na baka gusto ko na rin maging manunugis, katulad nyo. Pwede ba yun? Pwede mo ba akong maging katulad? Kung kaya mo. Pero Eya, hindi basta-basta ang bigat ng responsibilidad na meron kami. Alam ko. Tumango sa akin si Asvo. Humawak siya sa likod ko, sa kanya ako giniya pasakay sa bangka nila kung nasaan din si Pearl. Manunugis na aswang ang papa ni Asvo. Ang mama naman niya, manggagamot. Ang mama ni Asvo ang tumingin sa akin. Gamit ang iba't iba niyang halamang gamot, napigilan niya ang pagkalat ng impeksyon sa mata ko. Pero kinumpirma niya na malabo na talagang makakita pa ako. Nung una, nalungkot ako. Umasa kasi ako na tuluyan niya pa akong mapapagaling. Pero nung nalaman kong wala na talagang pag-asa, tinanggap ko na lang na baka kabayaran ang isang mata ko sa pagpapasilaw ko sa easy money na naging punot dulo ng lahat ng ito. Totoo bang narinig ko? May plano kang maging katulad nila? Na sumama sa kanila? Maging manunugis? Oo eh. Pakiramdam ko ito na yun. Yung purpose ko, yung kaisa-isang bagay na pwede kong gawin na hindi ako papalpak. Malakas ang katubo ko na ito na yun. Pero dadalaw ko pa rin naman sa akin, di ba? Kahit na malayo ka sa akin, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Oo naman, magkaibigan pa rin tayo, no? Pearl, sorry ha. Sorry sa lahat-lahat. Oo na, pinapatawad na kita. Ang mahalaga, hindi tayo naging lamang tiyan. Hinatid namin ni Asvo si Pearl sa Manila.
Nang masiguro naming ligtas na si Pearl at hindi nababalikan ng kahit na anong aswang, saka na ako tuluyang sumama kina Asvo. Yung lampas 150,000 na tira sa perang nakuha ko noon kina Aki, iniwan ko na rin kay Pearl para magamit niya sa kung anong negosyo na gusto niyang itayo. Miss Anne, 5 taon nang nakalipas simula nang mangyari sa amin ni Pearl ang bakasyon grande na hinding-hindi namin malilimutan. Simula noon, nagpalipat-lipat na rin ako sa ibang lugar kasama ang grupo ni Asvo para huntingin ang iba't ibang klase ng aswang na nanggugulo sa iba't ibang probinsya. Sa pagkakataong ito, kahit ramdam kong pareho naman kaming may gusto ni Asvo sa isa't isa, mas pinili naming maging magkaibigan na muna't i-prioritize ang tungkulin namin bilang mga manunugis. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.